ito mga ka-59, ito magandang topic din ito, no? At kung saan ito ay maraming hindi alam ito, yung situation na ito. At ito, babasahin natin yung nag-comment dito. Sabi niya dito, legit naman ang lisensya natin 59. Paano naman pag hindi tugma ang service firearm serial number sa DDO natin? Diba kaso pa rin yun dahil lost firearms yun at hindi rehistrado. Okay, napakagandang comment na ito at maraming hindi alam talaga ito. Kahit sabihin natin mga ka-5 na naka-duty, hindi alam ito. Actually, dahil nag-operation manager nga tayo, yung mga sistema na to medyo na pamilyar talaga natin yan. Okay? Yung susya kasi, mga ka-59, no, paiba-iba nang nilalabas minsan. Nabas itong isang memo, kasunod meron na namang memo. So, nagbabago or nag-iiba. So, bagkus yung mga una, hindi naman yan inaalis. Natatabunan na lang dahil paiba-iba nga yung mga binibigay na memorandum. So, bigay ang memorandum na dapat yung firearms mo, no, yung baril na hawak mo ay tugma yan sa DDO na hawak mo kung saan yung pangalan mo, dapat siya yung nakalagay doon sa pangalan mo na kung saan isang diretsong ganito, yan. Tapos nakalagay kung saan ka naka-pwesto, halimbawa sa isang detachment, gaiter ka or lobby guard ka. O pag sinabing lobby guard, dapat nandun ka sa lobby at dapat nandun yung baril mo kung ano yung baril na dala mo. So ngayon medyo nagkaroon nga ng conflict yan dahil mayroon tayong mga establishment minsan na oras-oras nag-rotation or minsan everyday nag-rotation. Swerte na yung mga bangko kasi minsan monthly ang rotation or minsan 15 days ang rotation. Kaya 15 days mong hawak yung iyong firearms. Kasi nangyari pag halimbawa delay or oras-oras, hindi mo naman oras-oras pwede baguhin yung DDO mo, diba? So hindi po pwede, hindi siya applicable. Kaya medyo nagkaroon ng kalituhan pagdating dyan. So dito naman sa sinasabi ni Kuyang na kung saan hindi tugma yung firearms mo doon sa iyong DDO, dapat yung dala mong firearms ay mayroon kang dala dyan sa iyong folder or mayroon dyan sa iyong post na kung saan mayroong LTAP kung tawagin nga, and mayroong kang license to operate yung LTO kung tawagin, at firearms registration. Dapat yung tatlo na yan nandyan yan sa iyong folder. Ngayon may DDO ka pero hindi nagtugma yung DDO mo, yung firearms number mo doon sa iyong baril na hawak mo, is minsan kasi mayroon tayong tinatawag na typographical error. So ibig sabihin nun is hindi lang naitama or nagkamali lang ng input yung ating mga officer ng opisina. So ang gagawin natin dyan, pag nakita nyo na may mali yung firearms ninyo, dapat lagi nyo i-check yan yung firearms serial number na dapat tugma siya doon sa hawak ninyong DDO. Ngayon, kung single post ka, madali lang siya. Pero kung marami nga kayo, kunyari 8 kayo, ang nangyayari, yung 8 kayo, tapos rambol-rambol baril doon, is mayroong mali doon. So, dapat nakatapat doon yan sa pangalan nyo. Bagkos, hindi ka naman nga basta kakasuhan ng iyong ng PNP Susya kung ma-check ka kung tama naman yung mga dokumento na hawak mo. So ang gagawin lang dyan, ipaayos mo yung DDO mo. So ano na kasi ng opisina yan, hindi mo nakasalanan. So ngayon doon naman sa tinatawag mo na lost firearms, is ang sinasabing lost firearms po ay yung talagang walang lisensya, no? Pero kung mayroon ka namang lisensyang hawak, nandoon nga yung firearms registration, nandoon yung LTAP mo, kasabay na yung supporting document mo na LTO, hindi siya papasok sa lost firearms. Kasi nga bakit? Kompleto naman ng dokumento yung iyong baril, no? Yung kasi yung dokumento ng baril, yung sa DDO is parang pinaka-mission order mo lang naman yon. So ngayon, kailangan yon mai-correct na kailangan tumugma doon sa pangalan mo. Or kaya hindi man tumugma, dapat sakto ang firearms ng dala mo is nandoon sa DDO na kung saan sakto yung serial number, kaya lang napunta sa iba. So parang ganun. Minsan kasi nagkakarambol-rambol yan kung halimbawa marami nga kayo. So ganun lang kasimple. Pag DDO ang pinag-uusapan, kung nandyan naman yung pangalan mo, nandyan yung serial number mo, kaya lang na mali ng lagay, ipapakorek mo lang sa opisina yon. Kung kaya na mali ng isang number, ipapakorek mo lang sa opisina yon. Kasi nga dapat tugma yung serial number sa DDO mo doon sa serial number mismo ng hawak mong firearms at doon sa mga serial number ng hawak mong papilis, katulad ng tulad nga ng LTAP nga, at saka yung tinatawag na
firearms registration. So yun po yung kaukulang dokumento dyan sa firearms na dala mo. Okay, malinaw po kapatid. Kaya halimbawa kung wala kang tawag dito, wala kang LTAP, wala kang firearms registration, lumalabas walang lisensya ang hawak mong firearms. So baka doon maipapasok yan sa sinasabi ni Kuyang na lost firearms kasi nga walang papel. Pero wala namang nagpapagamit sa ngayon ng mga agency na ganyan na walang papel yung ating mga firearms. Kasi nga pag sinabing walang papel, hindi lang problema mo, kundi problema din talaga nila yon. So actually, mas problema pa nila yon dahil pinagamit ka ng firearms na walang kaukulang dokumento. Pero dahil ikaw ang may hawak araw-araw, oras-oras, minuto, dapat yan ay pinapalo-up mo sa kanila. At syempre dapat huwag kang pumayag na pinapagamit sa iyong firearms is walang papilis. Dahil unang-una nga, ikaw naman ang unang mamomroblema. Kaya maging maalam tayo. Pagdating sa duty, lagi natin i-check yung DDO natin na mayroon tayong pangalan dyan at itutugma natin yung DDO natin doon sa firearms na hawak natin. At syempre, ang pinaka-importante, hindi lang yung kundi titingnan natin kung mayroon tayong LTAP na galing sa opisina at mayroon tayong firearms registration na kung saan yun yung pinakalisensya ng baril. So, puro papel lang yun. At syempre, supporting document doon is yun yung LTO or License to Operate. Dahil pag hinanap ng susya yan, mayroon kang ibibigay. So, dapat nakapolder yon sa iyong pwesto. So, ayan po, malinaw kapatid. So, ayan po, no, at sana nakapagbigay tayo ng konting kaalaman sa ating mga manonood at saka nag-comment na ito. Mabuhay ka, Kuyang, mabuhay ka, brother. At sana sa mga mag-comment lang kayo sa comment section at abangan ninyo, baka message nyo naman ang ating magawan video sa mga susunod na video natin. So dito lang yan sa ating channel, no? Kuya Isko Official at Gwapong Bihero TV at syempre Charles Francisco yung ating Facebook. Maraming salamat sa mga nagpalo at syempre wag po kayo magsawang suportahan ang ating mga upload video at mapa-MCAPS man yan or matungkol man sa ating mga ka-5 na yan. Kasi ang MCAPS po ay related din po sa security. Kaya nga po ito ay pinaghalo ko na dito yung ating mga content ng MCAPS at syempre yung content natin sa ating mga ka-59. Kasi karamihan din na nandyan sa MCAPS is nandyan din sa ating mga ka-59 or mga security. Kaya sa mga gustong pumasok sa MCAPS, PM nyo lang ako at mag-message lang kayo para makasama kayo sa mga susunod nating seminar. So yan po, no? Mabuhay pong muli at sama-sama tayo sa mga susunod nating upload or sa ating vlog. Kaya mag-comment lang. Baka message mo na ang babasahin natin sa mga susunod nating video. Mabuhay! Narito tuturuan ng disiplina sa oras na